Sa mabilis na takbo ng buhay, nasanay tayong kunin ang ating gusto kung kailanman natin naisin na hindi isinasaalang-alang ang hinaharap. Nakita na natin ang maaaring mawala kung patuloy na magpapabaya. Sa isang banda, may oras pa. Kaya ng mga puno at halaman na muling tumubo at mabuhay. Kaya ng dagat na magparami ng isda kung tutulungan natin. Dala ng bawat pag-ulan ang pagkakataong ibalik ang nawala. At linising muli ang tubig. Kahit ang isang maliit na bansa ay maaaring maging ehemplo sa paggamit ng malinis na enerhiya. Hindi pa huli ang lahat. Sa Candelaria, Zambales, ang mga dating nagdidinamita ay bantay dagat na. Kung maaari, mayroon lang akong makita dyan na hindi tama ang ginagawa, talagang kung maaari, hilahin ko na lang sa tabi para hindi na siya gagawa ng masama. Isinusulong rin ang isang kakaibang uri ng palaisdaan. Hindi sa fish pond, kundi sa mismong mga bakawan. Ito ang mangrove aquaculture. Ang mga bakawan ay natural na sumisipsip ng polusyong gawa ng palaisdaan para hindi na ito dumiretso sa dagat. Isinusulong din ang panapanahong pagsasara ng dagat para mabigyan ng pagkakataong magparami ang mga isdang nasasaid na. Kung may makita tayong maliliit na alimango, maliliit na isda, huwag natin bilhin. In fact, sabihin natin sa nagbebenta, uy, manang sa susunod, medyo gusto namin yung malalaki, hindi yung ganyan. At maging mga mamimili ng isda, may magagawa para matulungan ang naghihingalo nating dagat. Huwag tangkilikin ang mga nadinamitang isda. Alamin kung aling mga isda ang nauubos na. May halos 40 taon pa bago mag-2050. Kung may magbabago ngayon, pwedeng umapaw muli ang dating biyaya. Maging ang tubig na nagbibigay sa atin ng buhay ay maaari pang masabit. The better solution is to have an interceptor where you capture this wastewater before it enters the water body. So then we would clean up our coastal waters, we could clean up our rivers. Simple lang ang mga paraan para maiwasan natin ang kakulangan sa malinis na tubig sa darating na panahon. Ang dumadaloy na gripo ay naglalabas ng 15 litro ng tubig bawat minuto. Alam niyo bang kung babawasan natin ang pag-shower ng kahit 2 minuto lang, isang balde na ang matitipid? Ang paglilinis naman ng sasakyan ay maaaring kumonsumo ng 150 litro ng tubig. Kaya maaaring ang ginamit sa paglalaba, gamitin din na panglinis ng sasakyan. Mahigit 100,000 puno ang kinakailangang itanim kada araw para mahabol ang kota sa mga nawalang puno sa bansa. Kailangan nating i-determine ang protection forests at production forests. Kailangan tulungan yung mga community-based efforts in natural regeneration, some reforestation efforts. Matagal na yung deadline eh.
kailangan natin talagang mag-double time sa mga actions na kailangan natin gawin. Kung bawat isang Pilipino ay magtatanim ng puno, manunumbalik ang dating sigla ng mga kagubatan. Bukas, sisikat ang araw at magsisimula ang bagong umaga. Maghahabol muli tayo ng mga deadline. Hindi man mapipigilan ang pagtakbo ng oras. Maaari naman itong gamitin para ibalik ang nawala. Ikaw, anong oras na para sa'yo? Nahuli mo yun? Bumangga kami? Huli ko noon na ako. Makikisulong muna kami. Okay lang po ba yun? Yan, buti na lang mabait sila.